Hi friends, narito tayo ngayon sa Philippi, particularly dito sa modern city ng Kabala. At dito sa modern city ng Kabala, ang pangalan niya dati ay Neapolis. Kung inyong maalala sa Acts chapter 16, ay ang Apostol Pablo ay gustong pumaroon sa Bithynia. Ngunit siya ay wari bagang pinipigilan ng banal na espiritu na siya ay pumunta doon sa Bithynia. Bagaman yun ang kanilang original plan ng kanyang kasama na si Silas. Sa Acts chapter 16 ay nakita natin na nagstay siya doon sa Troas, at doon sa Troas ay nagkaroon siya ng panaginip, sort of a vision, kung saan may isang batang lalaki na kumausap sa kanya at sinasabi sa kanya na tulungan sila at pumaroon siya doon sa Macedonia. Ang Macedonia is one of the ancient cities of Greece. At ang Apostol Pablo nga, sensing na ito ang leading sa kanila ng Holy Spirit dahil pinigilan siya na pumunta sa Bithynia, nagpasya siya to sail from Troas patungo sa Philippi, at ito yung unang lugar kung saan sila nagdock. Ito yung Kabala o Neapolis in the olden time, kung saan narito ang city of Philippi. At makikita nyo din sa New Testament, meron siyang sulat para sa mga Philippians. Ito yung lugar na yon. And you will see here, meron ditong mga markers, itong mga church na to, itong mark, yung area kung saan dumating ang Apostol Pablo. This is a very important site sapagkat this is the first country or the first land kung saan dumating ang mabuting balita sa Europe and later on hanggang sa western parts na din, hanggang makarating sa mga bansa ng mga Hintil. Let me show you this part. So narito itong mosaic to commemorate and to mark yung place kung saan lumapag si Apostol Pablo for the first time ever sa Europa. Ito nga yung Philippi, at meron pang ibang mga stone dito, mga marking stones dito, which was present during the time of the Apostle Paul. Now, think about it. Medyo mainit lang, pupunta ako dito sa medyo malilim. Think about it. Yung sinasabi lagi natin, di ba, na I will go, ganyan. And nothing wrong with that. Pero yung pag-go ni Apostle Paul, kung saan na reach ang European nations, and for that matter, the rest of the Gentile world, nag-extend ang gospel. You will take notice na sa Acts 16, ang kanyang pag-go, ang kanyang pag-alis, is guided by the Holy Spirit. He was not going because of his own decision. He was not going because of his own planning, but he was allowing the Holy Spirit to lead the way kung saan siya pupunta. I think importante sa atin ngayon yan ng mga Christians to go where the Spirit is leading us.